Sila ang bumubuo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Buhay ay inaalay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang buhay ng mga santo ay puno ng inspirasyon at pag-asa, mga taong nagpakita ng matinding pananampalataya, pag-ibig, at dedikasyon sa Diyos. Mga kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at himala na siguradong magpapasigla sa inyong puso, mga kwento na naglalarawan sa buhay ng mga taong nagbigay ng kanilang lahat para sa Diyos. Makikilala natin ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga tagumpay, at ang kanilang walang hanggang pamana sa mundo. Ating tuklasin ang mga buhay ng mga banal na nagsilbing inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong daigdig. Panuorin at sumabak sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Samahan natin ang mga banal na ito sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng kanilang buhay na pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Ang banal na kwento natin ngayon ay tungkol sa buhay ni San Roque, na isang taong banal, at ang kasaysayan noong panahon ng nakakatakot na karamdaman na kumakalat sa bansa ng Roma sa taong 12 na siglo. Suriin natin kung ano-ano ang kanyang ginawang kabayanihan, at ang mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni San Roque, upang iligtas ang maraming tao mula sa nakakamatay na salot. Kwento at babala! Ipinanganak si San Roque sa Montpellier, France mga 1275 sa isang napakamayaman at marangal na pamilya. Sila ay napakabanal at nanalangin sa ating Panginoon araw-araw para sa isang bata. Nang ipanganak si San Roque ay nagpasalamat sila sa Diyos ng luha ng kagalakan. Ipinanganak si San Roque na may isang birthmark, isang pulang krus, sa kanyang dibdib. Nang makita ng kanyang mga magulang ang marka na ito, alam nila na ito ay isang tanda ng kanyang hinaharap na trabaho at kabanalan. Si San Roque ay tumaas pareho sa edad at biyaya sa tulong ng kanyang mga magulang. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang pagkabata sa pagsasanay ng kabanalan, pagsisisi, at kawang gawa. Sa murang edad ay kinuha ng Diyos ang kanyang ama at ang kanyang ina mula sa kanya. Ang mga namamana na salita mula sa kanyang ama sa kanya ay isang bagay na minamahal ng kabataan bilang isang sagradong pamana. Ito ang habilin ng kanyang ama. Bago ang lahat ng mga bagay, italaga ang iyong sarili sa paglilingkod sa Diyos, at masigasig na pagninilay sa mga pagdurusa ng ating banal na Panginoon. Pinamana ng kanyang ama ang lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang pangalan. Ngunit, ang kanyang puso ay nagnanais na makibahagi sa pagdurusa ni Jesus. At tinalikuran niya ang kanyang kayamanan upang maglingkod sa Panginoon. Kaya humayo siya sa Roma at iniwan niya lahat ng kanyang namamanang ari-arian sa kanyang tiyuhin. Tumayo siya sa kanyang mga resolusyon sa buhay na ang maglingkod sa Panginoon. Ang kanyang puso ay nakalagay sa mga bagay ng langit. Naglalakad siya para sa Roma upang bisitahin ang libingan ng mga banal na apostol ni Kristo. Siya ay isang matatag na mananampalataya sa banal na kasulatan at ang katotohanan na sa Diyos ay walang imposible. Naniniwala siya na kung nais ng isang tao na tumayo sa araw ng huling paghuhusga ay dapat magsagawan ng kawang gawa ang isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumigil sa kanyang paglalakad patungo sa Roma at pumunta sa isang bayan na tinamaan ng salot. Si San Roque, kasama ang superintendent ng ospital, ay nagsimulang magsagawa ng konsepto kung paano masugpo ang maraming salot. Nilagyan niya ang noo ng bawat taong nagkasakit sa tanda ng krus at agad na sila ay gumaling. Dumaan siya sa buong lungsod, at sa parehong paraan ay pinagaling ang mga binisita niya mula sa kakilakilabot na sakit na ito. Di nagtagal ang lahat ay nagpapasalamat sa Diyos. At si San Roque ay kanilang pinarangalan bilang isang anghel na ipinadala mula sa langit. Subalit, sa kanyang mapagkakumbabang puso, iniwan niya ng lihim ang bayan upang maiwasan ang mga parangal. Ngunit habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ay pinagpala niya at pinagaling ang iba na nasaktan din sa salot. At ito ay nagdulot ng maraming pagpapala sa pangalan ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito si San Roque na mismo ay sinaktan ng salot. Hindi niya nais na maging isang pasanin sa iba pang may sakit, iniwan ni San Roque ang ospital upang pumunta sa kakahuyan. At nananalangin na hindi siya iiwan ng Diyos na mapahamak lamang sa mga hayop ng kagubatan. Narinig ng Diyos ang pagdarasal ni San Roque at nagbigay sa kanya ng lakas.
Siya ay nakahanap ng kanlungan sa isang maliit na inabandonang kubo. Nakita niya ang isang aso na ginagabayan ng Diyos, ay lumitaw na may isang maliit na tinapay. Kinuha ni San Roque ang tinapay mula sa aso. At ito ay nangyari ng maraming beses. Ang may-ari ng aso, na naging mausisa kung saan kinuha at saan dadalhin ng aso ang tinapay. Sinundan niya sa kakahuyan ng kanyang aso, kung saan nakarating siya sa kinlalagyan ni San Roque. Naawa siya at dinala niya si San Roque sa kanyang tahanan at inalagaan. Nang ang kanyang kalusugan ay ganap na bumalik, si San Roque ay bumalik sa lungsod at muling nagsimulang pagalingin ang may sakit. Pinagpala rin niya at pinagaling niya ang maraming mga hayop na sinaktan ng salot. At naging kilala sa kanyang dakilang pag-ibig sa mga hayop. Isang araw, nakatanggap si San Roque ng isang mensahe mula sa Diyos, upang bumalik sa kanyang tinubuang bayan. Kaya bumalik si Roque sa Montpellier. Ngunit ang timog ng Pransya ay nasira ng digmaan. At sa pagbabalik ni San Roque sa kanyang nayon, ay napagkamalan siya na isang nagmamasid na kalaban at siya ay naaresto. At hindi na siya nakilala ng kanyang tiyuhin na naging gobernador, na kanyang pinagbilinan ng lahat na minana galing sa kanyang ama. Sa kasamaang palad kinumpirma nito ang mga hinala ng mga naghuhusga sa kanya, at siya ay itinapon sa bilangguan. Ginugol ni San Roque ang susunod na 5 taon sa loob ng bilangguan kahit siya ay walang kasalanan sa batas. Araw-araw siya ay nagdarasal, at patuloy siyang nagbubuhos ng walang tigil na mga awitin ng papuri sa Diyos. Nang nadarama ni San Roque ang kanyang masakit na paglalakbay, ay humiling siya ng isang pari sa simbahang Katoliko na dalhin sa kanya, upang matanggap niya ang kanyang huling sakramento. Nang makapasok sa silid kung saan nakakulong si San Roque, ay nakita ng pari ang isang supernatural na ilaw. At napansin niya na si San Roque ay nagliliwanag. Matapos mabigyan si San Roque ng huling ritual, ay mabilis na ipinagbigay alam ng pari sa gobernador ang kanyang nakita na liwanag sa kinaroroonan ni San Roque. Habang natutulog si San Roque, nakita niya sa kanyang panaginip ang isang makalangit na messenger na nagsabi sa kanya, "Roque, ang oras ay darating na para matanggap mo ang gantimpala para sa iyong mga paggawa at pagdurusa. At para sa iyong kaluluwa na magtungo sa langit. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo." Nang nagising siya, kasama ang kanyang kaluluwa na naligo sa banal na kagalakan habang itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit. At humawak sa kanyang krus na nasa kanyang puso at pumanaw. Nang mamatay siya ay kumanta ang mga anghel ng matamis na awitin. At ang buong bilangguan ay lumiwanag sa ilaw na makalangit. Sa kanyang tagiliran ay natagpuan ng isang malapad na kaho na may sulat, na kung saan ang isang anghel ang nagsulat sa mga titik na ginto ang pangalan ni San Roque at ang mga salitang ito. "Inihayag ko ang proteksyon at paglaya sa lahat ng mga nanganganib sa salot, na magkaroon ng kagalingan sa mga sakit sa aking pamamagitan." Nang dumating ang gobernador upang makita ang bangkay ni San Roque, ay namangha siya nang malaman na ito ang kanyang pamangkin. Ang kanyang mga pamilya ay tinawag upang makita siya at natuklasan nila sa dibdib ni San Roque, na muling nakita ang kamanghamanghang Red Cross sa kanyang dibdib na kung saan siya ay minarkahan mula sa kapanganakan. Si San Roque ay isa sa mga pinakatanyag na banal at nabuhay sa gitna ng salot. Ang kanyang mga saloobin ay lumampas sa libingan na iyon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naway ipagdasal niya tayo at protektahan tayo ng parehong makahimalang kapangyarihan, na madalas niyang ginagamit habang nasa lupa siya at sa gayon ay protektahan niya tayo mula sa salot ng parehong katawan at kaluluwa. Sana po ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang hindi malilimutang aral, na siyang magiging gabay natin upang mahalin ang ating kapwa. Ito po si Kuya Tem na inyong lingkod sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.